Pagbati sa iyo, Miss Angel, at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Lane, taga Quezon. Nais ko lang magbahagi ng isang maikling kwento na naranasan ko noong umuwi ako sa probinsya namin. Bali mag-uundas po noon, kaya naman naisipan kong umuwi dahil wala din naman akong trabaho. Kahit wala naman akong bibisitahin na kakilala na namatay. Dahil sa kasagsagan noon at pahirapang umuwi, ay mas pinili ko na lang na gabi magbiyahe. Dahil naisip ko na baka naubos na din ang mga pasahero dahil sa maghapong siksikan at paunahang makasakay ng bus. Hindi na din ganun kadami ang pasahero noong dating ko sa terminal. Kaya agad na din akong nakasakay. Yun nga lang, ay malas ako sa upuan dahil sa dulo na lang ang natitirang bakante na pwesto. No choice naman ako kung sa susunod na bus na ako sasakay, ay baka abutin pa ako ng ilang oras paghihintay para mapuno. Kaya tiniis ko na lang sa dulo at dahil puno na ay agad-agad na itong umalis. Nasa may katabing bintana naman ako, nakadungaw lang. Kaso wala din naman akong makita na tanawin dahil madilim nga. Kaya nag-headset na lang ako at unti-unti na pala akong nakaidlip. Hindi ko na malaya noon. Pakiramdam ko ay napahaba ang tulog ko dahil nararamdaman ko na nag-headbang na ako. Papungay-pungay pa ako noon. Hanggang sa napabalikwas ako dahil sa bumungad sa akin. Ang natatandaan ko ay isang babaeng nasa edad 25 ang katabi ko. Ngunit ngayon ay isang matanda na may mahabang puti na buhok at itim na kasuotan. Nakabelo pa ito, pero kita kong matanda na dahil sa kulubot na din ang balat niya. Napatayo ako saglit. Puno pa din at parang wala pang bumababa. Baka namalikmata lang ako na dalaga ang katabi ko kanina. O baka dahil nga sa nakatulog ako, ay baka bumaba na yon at pumalit na si nanay na nakabelo. Halos lahat ng pasahero ay tulog. Ako naman ay medyo nawala na ng ganang matulog noon dahil nawirduhan nga ako sa katabi kong matanda. Hindi ito gumagalaw na parang estatwa at nakayuko lang. Iniisip ko na baka tulog naman siya. At iniisip ko din na sa oras na may bumaba ay agad akong lilipat. At ilang minuto nga ng paghihintay ko ay may narinig na akong pumara. At agad din akong tumayo at naghanda ng pumunta sa mababakanting upuan. Ilang beses akong nagsabi ng padaan po dahil nga nasa dulo ako at ang hirap lumabas dahil nakahara ang binti ng matandang babae at may dala pa itong malaking bag na lumang-luma. Ngunit kahit anong pilit ko ay ayaw niyang tumabi at parang mas lalo niyang tinitigasan ang kanyang binti. Ilang beses akong nagtangka. Kaso bigo ako. Hanggang sa naunahan ako ng isang pasahero na nasa dulo din. Mabilis siyang nakalabas sa masikip at nakaharang na binti ng kapwa pasahero. Dahil nag-adjust ito. Kaya ang ending ay dun pa rin ako. Wala akong nagawa. Dismayado dahil sa naunahan akong makalipat at sobrang inis dahil parang pakiramdam ko ay sinadya ng matanda na hindi ako makadaan. Pinaramdam ko sa kanya yung inis ko. Nagdabog ako at bumulong-bulong. Ano ba yan? Naunahan tuloy ako. Ayaw kasing tumabi eh. Sa inis ko ay nakalimutan kong matanda nga pala yun. Kaya ilang minuto ang nakalipas na magpalamig ay naayos na rin ang mood ko noon at binaliwala na lang ang ginawa ng matanda.
Inintindi ko na lang para wala ng gulo. Nakaidlip na ako noon dahil sa tagal ng biyahe. Gabi na ay may traffic pa din. Nakakahilo na yung pagpreno ng bus at ang pagtigil-tigil nito. At nang muli akong magising ay napansin kong kami na lang ng matanda ang naiwan sa dulong upuan. At ang nakakapagtaka ay siksik na siksik pa din siya sa akin, gayong ang luwang-luwang na ng upuan. Nay, pwede na po kayong umusog, maluwag na po, para makahinga na po tayo parehas. Wika ko ngunit hindi ako nito pinansin at patuloy pa din sa pagyuko. Dahil doon ay parang naiinis na naman ako. Kaya nakaisip na ako ng paraan. Tumayo ako agad-agad. Umapak sa upuan ko at lumakdang ako sa matanda. Sa isip-isip ko noon, ayaw mong kumilos ha? Pwes, ako ang gagawa ng paraan. At dahil doon, ay nakalipat ako sa kabilang pwesto sa may bintana din. Maluwag, maayos ang pakiramdam. Nasa dulo pa din pero ayos lang basta hindi nakatabi ang matanda. Sunod noon ay wala naman siyang ginawa. Ni hindi nga ito gumalaw. Para talagang estatwa. Kaya naman mas maayos na ang pwesto ko. Pakiramdam ko ay malapit na din akong bumaba. Tanags ko na din ang kapatid ko na lalaki na malapit na ako at pumunta na siya sa bababaan ko. Ilang minuto akong nakasilip lang sa labas at nang maya-maya ay napabaling ang tingin ko sa kabilang pwesto. At nanlaki ang mata ko. Paanong hindi ko yun mararamdaman? Katabi ko na naman ang matandang nakabelo. Sa mga oras na yon ay nakaramdam na ako ng takot. Lalo pa madilim noon sa loob ng bus. Parang may humarang sa lalamunan ko. Pinipilit kong sumigaw dahil unti-unting tinanggal ng matanda ang belo niya. Tumambad sa akin ang mukha nitong kulubot. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakangisi ito at akmang hahawakan ako. Napatayo ako noon at parang natamaan ko ang isang pasahero sa harap ko. Nawindang siya at napatayo din. Nahalata niya na parang may nangyayari na hindi maganda. Dahil kita niyang namumutla ako. Agad silang humingi ng tulong sa konduktor at agad naman siyang pumunta. Binuksan niya ang lahat ng ilaw sa loob ng bus. Nakatayo lang ako at umiiyak. Dahan-dahan kong tinuro ang upuan. Ayoko pang lumingon. Nagtataka silang tanong ng tanong sa akin kung ano ba ang nangyayari. Ate, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ng konduktor sabay abot ng tubig sa akin. Lumingon ako sa upuan ng dahan-dahan. Nawindang ako dahil wala na doon ang matanda. Kuya, asan yung matanda dito? Wala ka namang katabi dyan kanina pa. Yung mga nakaupo dyan ay nakababa na. Yung iba naman ay lumipat na ng ibang upuan. Wika ng konduktor. Pero kuya, may katabi ako kanina. Matandang babae na nakabelong itim. Simula sa terminal ay wala akong natatandaan na may pasahero kaming nakabelo. At kung matandang babae ang sinasabi mo, hindi kami magpapaupo ng matanda sa dulo ng bus. Laging unahan yon, kaya malabo talaga yung sinasabi mo ate. Napaupo na lang ulit ako noon at dahan-dahang humupa ang nangyaring eksena. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig
dahil sa mga sinabi ng konduktor. Ilang minuto ay bumaba na din ako. Para akong nanghina noon at habang nakatayo ako sa gilid ng kalsada ay umalis na din ang bus. At mas lalong tumindig ang balahibo ko sa takot. Dahil kitang-kita ko ang matandang babaeng nakabelong itim. Nakatingin sa akin. Nanlilisik ang mata. At nakangisi. Andun pa rin siya sa dulong pwesto sa likuran ng bus. Kung saan kami nagkatabi ng mahabang oras. Natulala ako noon. Hanggang sa nawala na ng tuluyan ng bus, ay nakapaling pa din ang tingin ko. Hanggang sa binusinahan ako ng isang motor, kaya parang nabalik ko na sa sarili ko ang aking ulirat. Yung kapatid ko pala na susundo sa akin. Kanina pa kita binubusinahan, bakit tulala ka ba dyan? May nangyari bang masama? Wala. Tara na. Uwi na tayo. Napagod lang ako sa biyahe. Hindi ko na din sinabi o kwento kahit kanino. Kahit pa sa mga magulang ko. Baka mag-alala pa sila. Wala din naman akong naramdaman na kakaiba pagkatapos ng naranasan kong encounter sa babaeng matanda na nakabelo. Marahil ay nakursunadahan lang ako ng nilalang. Buti na lang wala naman siyang ginawa sa aking masama. Kahit medyo napakitaan ko siya ng hindi maganda. Paano naman kasi? Pahara-hara siya. Tawagin mo na lang akong Kenji. Nangyari ito nung bumiyahe ako papuntang Quezon. Dahil may emergency sa bahay namin noon. Kailangan kong umuwi dahil hinahanap na kami ng lola namin na malubha na daw ang kalagayan. Kaya agad akong nag-file ng leave noon para sa pinakamamahal naming lola. Lola's boy din kasi ako. 5:00 ng hapon ako bumiyahe. Pagka-out ko sa trabaho ay agad na akong dumiretso sa terminal para tuloy-tuloy na. Hindi na ako kumuha ng damit sa apartment dahil marami naman akong gamit sa bahay nila mama. Habang nasa biyahe ay panay ang text ni mama. Paulit-ulit na tanong kung nasa na ako. Anong oras ako makakarating? Sabi ko matagal pa dahil 4 na oras pa ang biyahe, Maynila hanggang Quezon. Pahintay na lang ako, sabi ko. Dahil sa kulit ni mama sa kanyang pagtawag at pagte-text, ay naubos na ang baterya ng cellphone ko. Namatay na lang ito ng kusa. Umidlip na lang ako dahil malayo pa ang lalakbayin ko. Nanaginip pa ako noon, si Lola. Masayang tumatawa. Inaabot ang kanyang 2 kamay sa akin. Hanggang sa may maliwanag na puting ilaw na tumapat sa akin. Nasilaw ako at dahil doon ay bigla akong napabalikwas. Nagising akong nagsisigawan ng mga pasahero ng bus. At takot na takot sila. May matanda! May matanda! Ipaling mo ang manubela! Pagkapaling ng driver ng manubela, ay sumalpo kami sa isang malaking puno sa gilid. Duguan ang ilan sa amin. Wala namang namatay. Wasak lang ang unahang parte ng bus. Basag ang ilang bintana. Malaki ang pasasalamat namin dahil yun lang ang nangyari. At nakakalungkot dahil yung sumunod na bus sa likuran namin ang siyang napuruhan. Munti ka na pala kaming makasalpukan ng isang 10-wheeler truck. Sobrang bilis nun dahil nawalan pala ito ng preno. Kung hindi napaling ng driver namin agad-agad ang manibela, ay sa malamang yung bus namin ang nakasalpukan ng truck na nawalan ng preno.
Nag-iiyakan na ang mga pasahero. Andun lang kami sa gilid. May mga rescuer na din doon at agaran din kaming tinulungan. Ang iba ay sinugod na sa malapit na ospital. Tulala pa rin ang iba, katulad ko, dahil hindi ako makapaniwala sa aksidenteng nangyari. Kung hindi pumagitna yung matanda, malamang patay na tayong lahat. Wika ng isang pasahero. Sino naman kaya yung matanda na yun? Baka mamaya nakasama din siya sa mga namatay. Ay, 8:00 na pala. Sasakay na lang ako sa ibang bus. Kailangan ko nang makauwi eh. Wika ng isa pang pasahero. Napatingin na lang din ako sa relo ko. Medyo malapit na pala ako sa amin. Wala naman akong gaanong galos noon. Nashock lang talaga ako. Kaya napatulala ako. Kaya naisipan ko na sumakay na lang sa ibang bus. Katulad ng ibang pasahero na hindi naman ganun nasugatan. Madaming pulis at ambulansya doon sa lugar ng aksidente. Habang naghihintay ako ng panibagong masasakyan, ay may naaninag ako na isang nakakasilaw na liwanag sa parte ng mga ambulansya at sasakyan ng pulis. Hindi ko mawari, parang may babaeng nakatayo doon. Hindi ko masyadong maaninag pero parang nakikita ko si Lola. Kinurap ko lang ang mga mata ko noon, tapos bigla na lang itong nawala. Sunod noon ay meron ng dumaan na panibagong bus. Mag-9 na ng gabi ako nakarating sa bahay. Sinalubong ako ng kaibigan ko. Tol, nasa ospital sila. Sumunod ka na lang doon. Hindi ka ba nasabihan? Bakit dito ka dumiretso? Naubos ang baterya ng cellphone ko. Akala ko andito sila sa bahay. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital, Tol? Bayaran na lang kita. Sakay ng motor ay dali-dali na kaming pumunta. Umaambon pa noong gabi na yon pero ayos lang. Pagdating ko sa ospital ay bumungad sa akin ang mga pinsan kong umiiyak. Niyakap nila ako. Doon pa lang ay parang alam ko na. Pero pinapositive ko lang ang sarili ko noon. Sunod ay lumapit na din si mama na umiiyak. Niyakap din ako. Sabay sabing, kanina ka pa niya hinihintay. Kaso ang tagal mo. Bakit ngayon ka lang? Wala na ang lola mo. Kanina pang bago mag-8, binawian na siya ng buhay. Tumulo ang luha ko noon at pumunta na sa kwarto kung saan andun si Lola. Nag-iiyak akong humingi ng tawad dahil huli na ako. At nagpasalamat ako dahil alam kong siya ang tumulong para makaiwas ako sa aksidente. Ilang taon na simula nang namatay si Lola. Ilang taon na din bago ko na ikwento sa buong pamilya ko kung ano ang totoong nangyari noong pumiyahe ako ng gabing yon. Hindi namin maiwasan na hindi maiyak. Ramdam na ramdam nila ang pagmamahal sa akin ni Lola. At alam kong hindi lang sa akin, lahat kaming mga apo niya ay mahal niya. At habang buhay kong dadalhin ang karanasan na yon, nang minsang tulungan akong makaiwas sa trahedya at kamatayan ni Lola. Larry na lang po ang itawag mo sa akin, isang konduktor. Biyaheng Bicol to Manila, Manila to Bicol. Pag ganyan ang biyahe, ay dadaanan namin ang probinsya ng Quezon. Marami na kaming naranasan na kababalaghan, pero ang ibabahagi ko ay yung minsang nagkaroon kami ng pasahero na galing Quezon. Isang gabing maulan noon,
Nang malapit na kami sa sinasabing bitukan ng manok, yun yung pazigzag na daan sa Quezon. Bago nun ay may pumara na isang babae. Mahaba ang buhok, katamtaman ng taas, may normal na kasuotan, parang pajama at naka-brown na t-shirt. Basa pa ito, wala yata siyang payong. Naupo ito sa upuan na malapit sa dulo. Konti na lang din noon ang pasahero, kaya alam ko at pamilyar na ako sa kanila. Ilang minuto ay pinuntahan ko na siya para singilin. Ngunit sa tagal kong naghihintay sa kanya para mag-abot ng bayad, ay hindi siya sumasagot. At ang ginawa niya, bigla itong umiyak. Salita ako ng salita doon. Sabi ko ay wag siyang modus. Alam ko ang teknik niya para hindi makapagbayad. Agad naman akong umalis. Sabi ko ay babalikan ko siya at dapat ay magbabayad na siya sa oras na bumalik na ako sa kanya. Umupo ako malapit sa driver at sinabi ko sa kanya kung ano ang trip noong babae. Sabi niya ay hayaan na lang. Baka wala lang daw talagang perang pambayad. Kaya yun, hindi ko na rin binalikan para singilin. Nakalagpas na kaming makaraan sa zigzag. Maya-maya ay nanlaki ang mata namin dahil may pumara na pasahero. Yung pumara kanina at yung pumara ngayon ay parang iisa. Parehas basang-basa sa ulan, nakapanjama, naka-t-shirt na brown at may mahabang buhok na natatakpan ng kanyang muka. Sa mga oras na yun ay parang lumaki ang ulo ko sa takot. Nang dahan-dahan kong habulin ang tingin ng babae, ay doon din sa mismong pwesto kung saan umupo yung unang babae, ay doon din siya pumwesto. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nagdadalawang isip ako at nalilito kung lalapitan ko ba. Multo ba ito? Kaluluwa? Naglakas loob akong magsalita at lumapit sa babaeng misteryosa. Ngunit bago pa lang ako magsasalita ay umiyak na ito. Katulad ng ginawa noong isang babae kanina. Kung ano ang nangyari kanina ay ganun din ang nangyayari ngayon. At ang nakakapagtaka, bigla na ding naglaho yung babae kanina. Mas lalo kong kinilabutan dahil noong humarap na ito sa akin, wasak ang mukha nito na parang hinampas ng matigas na bagay. Puno ng dugo at nakaluwa ang mga mata. Napahiyaw na ako noon at napaupo. Nagulat ang ilang pasahero dahil sa sigaw ko. Natataranta na din sila. Napahinto noon ang driver at nagtatanong kung ano ba ang nangyayari doon sa likuran. Habang nakaupo ako at takot na takot, ay mismong mga pasahero ang tumulong sa akin. At nang sabihin kong may multo doon, ay agad naman silang natakot at lahat ay pumunta sa unahan. Binuksan ko lahat ng ilaw noon at nang magkailaw ay tuluyan namang nawala yung babae. Pinara muna ng kasamahan kong driver ang bus at siya mismo ang pumunta sa likod at chinek kung andun pa ba yung pasahero. Ngunit sabi niya ay wala, tanging bakas lang ng basa ang andun. Dahil sa parehas naman naming nakita yon, ay naniniwala siya sa akin sa nakita ko. Punong-puno ng katatakutan noon ang mga pasahero at yung iba ay nagdasal na lamang. Baka nga daw isang kaluluwang ligaw yon na kailangang alayan ng dasal.
Isang beses lang naming naranasan yun. Hindi na din ito muling nagpakita pa. Araw-araw kaming nagdadaan doon, araw man o gabi. Siguro ay natripan niya lang magpakita sa akin noon. At sana nga, hindi na talaga maulit.